At tayo po ay basahin sa libro ni 2 Chronicles 31 verse 5. Sa 2 Chronicles chapter 31 verse 5. Yung walang Bible, ay maliban sa matanda. Ayan, may matanda dito na walang Bible. Di ba yung si nanay, upo ka lang dyan nanay, mahina ka siyang tungkol ni nanay. Sige, yung mga walang Bible ng mga young people at yung malalakas naman, bakit hindi na rin yung Bible dyan? Dito sa 2 Chronicles 31 verse 5, sabay natin basahin ko. And as soon as the commandment came abroad, the children of Israel brought in abundance the first fruits of corn, wine and oil, and honey, and all of the increase of the field, and the tithes of all things brought they and abundantly. Manalangin po tayo, God Almighty. Salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming babasa. Salamat po Diyos. Salamat po biyaya. Salamat po po Panginoon na bigyan mo po ang bawat pagkaunawa, bawat isa. Buksan mo kailangang puso, alisin mo sa aming mga kasalanan, aming nagawa. Ano ang po nakita mo sa amin, Ama, ay linisin mo kami sa dugo ni Kristo. Dalahin ko po, Diyos, na use of thy servant mightily. Ganon din po na maunawaan ko ang tayo sa offering. Higit sa lahat po, Diyos, ang kailang buhay, sumo nila sa inyo, Ama. Ang operation ng aming buhay na inirap ay sa inyo ang mag-operate kung dahil alam mo ang bukas, sunod na taon, at ikaw ay makapangyarihan at maunawain ng Diyos na hindi namin kayang i-direct ang aming buhay according to our own way. My Father, mga parating, safety mo sila. Salamat sa blessing of Jesus Christ, I pray. Amen. Nahan po magsiyo po. Sa ating kapatiran sa ibang bansa, good morning. Sana po maunawaan po natin lahat, lalo po sa ating kapatiran dito sa Gethsemane Christian Baptist Church. Maunawaan natin ang kahulugan po ng first fruits offering. May nagtatanong nga sa akin, ito ba ay biblical, Pastor? Hindi ka pwedeng mangaral ng first fruit kung hindi biblical. Kailangan na ayon sa banal na salita ng Diyos. Okay? Kaya yung ibinigay ko sa inyo po, ay pipil-apan po yan. Isasubmit ko po sa sunod na Sunday, mag-usap kayong mag-asawa. At manalangin kayong dalawa. Ganon. At kung yung naman iba ay gusto niya isubmit kayo, isubmit na mamaya. Ganun lang yun. Meron tayong offering box dyan. Para ipagpipre natin po ang ating first fruits offering. Kung lamang maintindihan natin ang business na relasyon sa Diyos, hindi na ipagkait na tutulong ang Diyos sa atin para tayo mag-prosper. Una sa lahat, spiritual prosperity. Pangalawa, physical prosperity. Okay? Unahin mo natin yung spiritual prosperity. Pero ang ating pinag-uusapan po, kung ano naman ang ibibigay mo sa Diyos. Iyon ay magdi-deposit ka, deposit. Pag magdi-deposit ka sa langit, aalihin mo rin yun dahil ang Diyos sabi niya, I will increase. Dadagdagan ko rin ang iyong i-deposit. Kung iisa, gawin kong dalawa. Pero ang bangko, ewan mo magkano sa deposit sa bangko? 1,000 magkano sa bangko? Itong mga may bank account, brother-in mo, magkano? O si Sister Arjulet, magkano ang deposit sa bangko? Ay interest ang 1,000. O. Wala, magbibigay kayo lahat para alam ko mayroon yung mga bank account. Ay, tingnan nyo. Ang ibig sabihin, merong increase, pero ibibigay ng bangko. Sister, si mga rinali, magkaroon deposit daw sa bangko, pag-deposit ka ng 5,000, magkaroon interest. O, baka tulad Metro Bank. Mga 2%, ganyan. O, palagay mo 1%. O 2%, alis mayroong
mayroong interest. Ang main point doon, yung interest. Hindi po siya na walang interest. May interest yan. Pero wala ka pang makita sa bangko na yung may-ari ng bangko, nung ikaw ay naging mahirap, yung kanyang anak ang binigay para ikaw ay magkaroon kayo ng relasyon sa bangko. Mayroon ba yung mga manager, may-ari ng bangko? Ikaw ay mahirap, wala kang pera. Para magkaroon tayo ng business, ibibigay ko ang aking anak para magkaroon tayo ng relasyon na ikaw ang aking tauhan, ako ang inyong business manager. Meron ba gano'n? Wala. Kung mayroon kang pera, magkaroon tayo ng transaksyon. Kung wala kang pera, yun ang bangko. Kung wala kang pera, alam naman, entertaining ka ng bangko. Pero magpasalamat tayo, dahil ang may-ari ng world, hindi po yung bangko. Ang Diyos ang may-ari. Nung tayo nasa kadiliman, tayo po ay nirestore ng Diyos dahil pinagkait niya o binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Yun ang una Ang una, relasyon muna sa Diyos. Nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos dahil sa kanyang bugtong na anak. Sa magitan niya ay nagkaroon po tayo ng matawag na anak. Siya ang ating ama. Ang ama natin napakayaman. Ang gusto lang ng ama, maging masunurin tayo sa instruction niya bilang partner sa ating pamuhay bilang Kristiyano. Ganun lang kasi hindi naman mga kapatid. Bilang partner, kapartner natin siya kasi tayo po yung mga anak. We have a relationship to the Father. Magkaroon tayo ng business partnership na siya ang head, hindi tayo. Ngayon, siya ang ating head upang tayo maintindihan ng partnership, upang tayo magpalain, hindi kasi ipaindulot ng Diyos ang kanyang mga anak ay mahirap. Hindi. Ayaw ng Diyos yung mga anak na mahirap, yung isang kaya, isang tuka. Hindi ayaw ng Panginoon na tayo po ay yung bang nagmamakaawa sa mga ansay. Ikaw ay anak ka ng Diyos, ako siya nagmamakaawa ka sa akin. Ayaw ng Diyos yung ang gusto ng Diyos, tayo magmamakaawa sa Diyos, ibibigay sa atin po yung ating pangailangan. Una, tayo maging rich spiritually sa Diyos, hindi problema pa ang pinansyal. Yun po ang procedure, the ways, upang magkaroon tayo ng yung pong tinutukoy na prosperity sa relasyon na business sa Diyos, sa ating buhay na meron po tayo ngayon. Hindi natin kasi maintindihan, hantay masunutan. Ngayon, pag na tayo gamitin, nailasagan dahil kurang tayo ito pangmati. Okay. Dito po tayo sa backup verse, Matthew 13:23. Matthew 13:23. Tingnan nyo po. Tingnan nyo mga kapatid. Itong mga Israel, nung narating po nila ang lupang pangako. Diyan sa Tagalog, right? Mahirapan ako pag maging isa ko ito. Alam mo, maraming grammar yan dito. Pero pwede naman i-exercise sa ating pag-English. Okay. Tayo hindi mo Tagalog Maraming tayo. Pag hindi mo Tagalog, pag hindi, patagay ko ang link mo. Naintindihan mo yan? Naintindihan na. Hindi. Kasi hindi ko kiwo, hindi rumiresponse. Pag sinabi tinataga, ay tumawa, ay siya naintindihan. Ganun yan. Ganun yan. Ngayon, yung mga Israel, bago sinagot ng Diyos ang kanila pong panalangin, ganun na lamang ang kanilang panalangin sa Diyos, nagmamakaawa sa Diyos, nasagutin ang kanilang panalangin. Ano ba ang kanilang panalangin? Na marating po ang lupang pangako. Panginoon, sagutin po ang aming pananalangin, sabi itong mga Israel, na ayon sa iyong pangako sa aming mga ninuno noon, kasi nangako ang Diyos sa kanya pong mga ninuno, na ibibigay po ang lupang pangako sa inyo na punong-puno ng gatas, sagana ng pagkain doon, sagana ang lahat ng kailangan ng tao, sagana doon. Ngayon, nung natupad po yung pangako ng Diyos, ang ginawa ng mga Israel, nag-cultivate sila sa lupa. Yung lupang kinultivate, isa-summarize ko po para magkaroon tayo ng istorya po itong 5. Kung i-interpret natin 5, hindi natin maintindihan. Ito po yung purpose kung bakit nasabi po yung 5. Ngayon, yung first fruits, o yung pong ani ng unang lupa na kanilang kinultivate nila at umani sila ng mais o pare, ano mga tinanim nila po doon na fruits. At unang ani, ibinigay sa Diyos. Unang ani. First fruits. Una kung bakit ibinigay pagpapasalamat sa Diyos.
Dahil po sa kanila pong paglaya sa pagkaalipin ng Egypto. Pangalawa, yun ay pangako ng Diyos sa mga Israel, kahit disobedient child ang mga Israelites. Nangako pa rin ng Diyos ng kanyang pangako at hindi nagbabago ang kanyang mga pangako. Nadili lang po ang pagbibigay. Imbis na 3 years, nakuha ng 40 years na paglalakbay sa disyerto. Bakit umabot ng ganung katagal? Dahil sa ugaling disobedient child of God. Disobedient. So, ganun po ang nangyari. Kaya ang unang first fruits po nila, ibinigay po nila sa Diyos. Unang fruits. Ang ginawa naman ng Diyos sa kanila na iginante, dinagdagan nila ang kanilang buhay. Kung tapatan mo yung inani nila, hindi nila kaya tumbasan po yung pagdagdag ng Diyos ang buhay po nila. Hindi nila kaya pabayaran yun. Pangalawa, yung first fruits nila, kahit timbangin mo, magkano lahat ng kanilang first fruits, at ganito ang bayad, hindi nila kayang tumbasan na bayaran ang kalusugan pinagkaloob ng Diyos sa kanila. Pangatlo, yung kanilang ay pinagkaloob ng increase kung umaani sila ng 10 sakong bigas, sana, ay 10 itong pong ani na palay, 10 talay, nagiging 30. Ginawa ng Diyos ng 30. Yung 30 na increase na ibinigay ng Diyos, maraming ways. Hindi ko ipinakita physically na 30 ang idagdag ko. Ito yung sako, ito yung sako, ito yung sako, 30 lahat. Hindi ganon. Ang pagdagdag po yung 30, ay yung pong 10 na inani mo, maraming parang pagdagdag ng Diyos. Paano parang example? Dinagdagan ng Diyos ang buhay mo, imbis na mamatay po tayo with the age of 70, dagdagan na maging 90. Imbis na ikaw ay madi-discourage, hindi pa intulutan ng Diyos ikaw ay madi-discourage, hahadlangan na si Lucifer, huwag mong galawin yung aking anak na yan kasi faithful yan. Pangatlo, puproteksyonan ka sa accident, alam niyo, malaking kayamanan yung healthy natin na tayo po'y nasa good health. Kaysa yung, tingnan nyo, pag ang tao ay ma-hospital, pag sinabi ni doktor, ganito gagawin mo. Yes, Dok, maawa ka sa akin, anak, Dok. Pang-aasing doktor, maawa ka sa akin, gawin mo lahat para mabuhay ang aking anak, mabuhay ang aking tatay, mabuhay ang aking kapatid. Anong hanapin mo? Maghanda kayo ng 100,000 for first down payment. Re-rejoin mo yan eh. Ibenta mong kalabaw, isang dami yung isang hektarya. Mangungutang ka, maglulong ka. Sa sacrifice mo, sa gusto mo isalba ang buhay ng kapatid mo. Hindi ba gano'n? Yun ang attitude natin tutuyan. Lahat gagawin para sa may isalba ang buhay. Yung buhay pinag-usapan yan. Sa relasyon mo sa Diyos. Yan ang wala. Anong klaseng relasyon? Kaya nga nagbigay ng Diyos ang warning. Lahat ng pag-aari mayroon sa lupa ay akin. Matapang ang Diyos magsalita ng ganyan, sinasabay ko eh. Lahat mayroon sa lupa ay akin. Ang mismong tinitirhan nyo ng lupa ay akin. The word is mine. Sa kanya ang word. Kung si Satan ang kinatakutan nyo, tandaan natin na Satan is tal na. Defeated po. Saan mo ba kayo nagmamalaki? May pera ka. Ang sabi po ng Bible, pinag-aaral natin kayo sa Sunday School. Mahirap o mga unsafe o Kristiyano, lahat na nakakamtan nila na kayamanan o pag-aari, mayroon sila sa lupa. Yung pinagkaloob ng Diyos. Ibig sabihin, inirigalo lang ng Diyos yun. So, pinahintulutan ng Diyos papunta sa kanila dahil sa kanilang hard work. Pero ang problema sa mga unsafe, ginamit nila ang pera nila, spend the money in the wrong ways. Hindi nila nakita ako ng Diyos na lumikha sa lipunan. Lalo na ang mga Kristiyano, tinubos ni Kristo, katulad din ang ginawa ng galing unsafe. Kaya nagagalit na. Kung lamang maunawaan natin na magkaroon kayo ng obedient heart, obedient to the command of God, yung pangako ng Diyos ay tutuparin niya rin. Tayo po'y nangako, masigit ang Diyos, tinutupad na niya kanyang pangako. Kahit marami tayong mga failures, God is still fulfilled His promise. Magpasalamat tayo, mayroon tayong Diyos na mapagpupad ng pangako eh. Ganun po ang Israel. Ang kanilang unang ani, ibinigay sa Diyos. Alang-alang sa mga lay. Kung business lang ang pinag-uusapan, ako,
malayo na ako ay mag-aaral ng seminaryo. Hindi ko pangarap mag-aaral ng seminaryo. Ang pangarap ko maging congressman. Yun ang nasa akin. Kung gusto kong kontrol ng buong sa aking mga probinsya ko. Yun ang pangarap ko. Magkaroon ng gun running, magkaroon kami ng itong mga armas na mula sa exit. Business. Pwede naman yan eh. Kung tayo millionaire ka, pwede. Pwede gawin yun. Pero nakapanspeed ka na bilang congressman. Kontrol mo ang droga dito sa buong probinsya. Para kontrolin ng mga tao, para ikaw ang tangkilikin ng mga tao, para takan, magaling si congressman. Gun running. Pagkaroon ka ng sariling alaga, sariling mga... Hindi ka matatapos kung pagka-congressman na yan. Lahat ng mga kumakontra, takutin mo. Yun pa nga. Isang valid in future. Kaya sinubukan ko by actuality. Tapusin ko muna ito. Dapat ganito, daanan ko muna. Pag natapos ko ito, papasok na. Kaya buti ang pasalamat ako sa iyo. So, sinabi yung kapatid ko, pinapanalangin kita matalo ka sa eleksyon bilang board member noong 1995. Ano? Pinalangin mo pala ako yung matatalo eh. Akala ko ba eh, pinalangin mo ako manalo. Hindi, totoo lang. Sabi mo ngayon, saan matagal na, pinapanalangin ko matalo ka. Alam ko ganoon din sa inyo. May kanya-kanya kayong pangarap sa buhay. Pero magpasalamat tayo sa Diyos. Tayo po ay pinuntahan sa kadiliman at na ang kanyang salita ay may hasip sa ating naunawa ng Ebanghelyo at tayo piniling maligtas at nandito tayo ngayon. Eh kung hindi sa makita ng salita ng Diyos, kaya nga mahirap na convert ang mayayaman dahil ang karamihan na tinawag ng Diyos ay mahihirap ng mga ng salita ng Diyos. Walang maniniwala eh. Kung ikaw ay mahirap, kahit santo ka, maharap na salita ng Diyos, pangaralan mo yung mayayaman na pinagpapala sila ni Maria, paano maniwala sa iyan? Kaya balikan natin ang history panahon ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, anak ng carpenter. Paano ko sinasabi niya? Kung anak lang sana yung pinuno noon, maniwala mga taong bayan noon at ito si Kristo. Ha? Kaya nga ako'y nangangaral, hindi ako'y ganito, ako'y ganito, hindi. Nangaral ka mula sa wala. Dito maranasan yung insulto, dito maranasan yung wala kang kwenta, ikaw ay maranasan na ikaw ay alipustay, dito maranasan na isaradong pinto, dito maranasan lahat. Nanghihirap mong gawin ng ganyan. Bakit? Eh yun ang pagpagat. Nung panahon ko nung una ako, ay talagang hindi ko patanggap yan. Kaya nagkaroon ng training ng Bible School. Ha? Pinubulyawan kami doon, sinisikawan kami doon, para kami walang kwentang tao. Ay, alit ka dito ka, magilis ka dito. Ilang training kami nun eh. Tatatanda mo, wala kang natutunan sa Bible. Yabang naman ito 18 years old, wala namang pinag-arali, high school grade lang, wala di ba atang high school grade, di ba? Ngayon ay mga second grade lang. Pero hindi ang issue. Kung bakit ko sinabi yan, makinig po ladies and gentlemen. Ha? Yung kuman ng Diyos sa bawat isa sa atin, na tayo po ay maging obedient unto the Lord at tuparin ng Diyos ang kanyang pangako na pagpapala para sa atin kasi ayaw ng Diyos na tayo manatiling mahirap. Ayaw ng Diyos na tayo manatiling mahirap. Bakit? Kaya nga, gumagawa ang Diyos ng paraan o instruction para tayo maging masunurin yung gusto niya. Pero hindi natin maintindihan yung gusto niya because of our lack of faith. Kakulangan sa pananampalataya. Kaya nga, pinagpapala ng Diyos ang Israel o ang Amerika because ang Amerika, kaibigan po nila ang Israel. Kaya sumanglat o dumating ang Ebanghelyo sa parte ng Amerika. Kaya nga si yung unang presidente ng Amerika, pinagkait na lahat ng school magkaroon ng panalangin at Bible reading sa lahat ng school ng Amerika. At nag-ceremony. Pagkakanta, awitin po ang Diyos. Pagpupuri. God will bless America. Talaga itong Amerikano, maganda na kanilang nilagay po nga yung God we trust. Kaya, walang katalo-talo sa atin pag tayo magtiwala sa Diyos. Walang katalo-talo. Bakit hindi natin kasi subukan ng Diyos, mga kapatid? Ito yung hamon ko sa inyo. Bakit hindi nyo subukan? Alang-alang sa mga kapatid na ako, inahamon ako ng business. Pwede ako magturo sa INSEE. Ano niya? Nag-apply ako magturo ng INSEE. Nung hindi pa ako tinawag. Mag-report ka. Sa akin.
At itong huli naman, nakausap ko yung nasa mission po tayo. Kinausap ko si Atty. Chungalaw. Magkaroon ka ng open ng opisina ko dyan, gamitin mo ang aking attorney number, magkaroon ka ng notarya. Use my attorney number. Kasi kayo may mga attorney number, mga licensed lawyer. Pwede. Magkaroon ng business. 100 yung notaryo, pagkain mo 150. Business. Nagpera na ko yung mga kapatid ni Pastor Bernadette, pwede mag-over sila ng ganito. Karoon ng business, yung mga palaya, buy and sell. Alang-alang sa mga wala, para sabihin ko sa inyo. Sabi ko, sabi ni Mrs., mag-open tayo ng mga konti. Tinayo ni Sister Arjulin, business. Nung wala pa si Price. Nagpera na ko ni Mrs. May mag-over naman na magpautang ng 2 million, ganyan. Kasi mga kapatid na, pwede mong pera ng ganyan, kung gustuin ko lang. Lalayo ako sa panawagan. Tinalipuran ko ng lahat. Nandito ako, tapos balik ako dyan. Ay, babalikan ko yung nakaraan ko. Ganyan. Bakit? Kaya nga, itong mayor na ito, sabi ko sa aking isip, itong mayor na ito, hindi ko matalo ang problema kay mayor na ito. Dati nilalaban ni mayor, ginanyan. Mabuti ka, hindi ako natuloy yung aking ambisyon nun, nagaganyan mo yung mayor, sa Maynila lang kukunin. Labanan ko ng eleksyon nyo. Kaya naranasan ko nung kandidato ng Good Member. Pipira, dahil ganyan. Ano yan? Magbigay ka. May boto sa inyo. Punta kami sa Quezon City. Kasama ko ni dating congressman ng Kalinga. Dating judge. Lahat po ng minister ng Mountain Province, pwede ba, ministro? Pagkalong sa akin ng box, 5 million. Ang binigay lang ni congressman ay 2.5. Hindi tinanggap ng Quezon City. Ano kung makita ang talamak ang pagka-corruption ng pera? Election. Ako mismo narinig ko na, mismo nagsalita. Kung kaya mo 5 million, ako mismo susulat sa buong probinsya ng Mountain Province, yung pinaka-head po ng ministers. Lahat ibuto papunta sa'yo. Kung ibigay mo yung 5 million. Noong 1995 yun, ngayon hindi lang 5 million ngayon. Ang pera ko lang 2.5 million lang. Ay, hindi ko pwede. 5 million. Tumalik ko na, ministro. Kaya magsalita ni dati yung kasama namin yung congressman. Matalo ako, hindi abogado pa rin ako. Yun pangako niya. Boto siya ako, hindi abogado pa rin ako. Hindi man ako congressman, lalapit kayo sa akin. Yun din pakayabangan ni congressman. Kaya bilang mga anak na, kung bakit naikwento ko yan, yung lahat na mayroon sa lupa, walang kabuluhan sa harapan ng Diyos, kung hindi nakikita ang Diyos. Ano man yung mayroon sa atin, mahirap man tayo. Ako, mahirap din ako. Farmer din ako. Janitor din ako kasi naranasan ko yan. Lahat naman tayo, pari-parehas na wala, maliban sa mayroon. Ang sinasabi ng Diyos, ano man po ang ating nakaraan, kung ay kumpara yung ginawa ng Diyos, wala rin tayong kaya mabuti yung gusto ng Diyos na standard. Kung ano siya, ginawa niya po sa atin, upang lamang tayo pagpalain. Kaya ang sabi po ng Bible, my first fruit giving unto the Lord, for the title of the message, unang puntos, the principle and attitude in giving our first fruits. Yung mga biblical of principles or our guide, yung guide po ng pamimigay sa first fruits offering, hindi natin nasusunod yung gusto ng Diyos sa ating buhay because we don't understand yung ibig sabihin ng first fruits. Sample, kasimple ng sample. Mangalak at may isang butil po na mais, itanim mo sa lupa. Mamatay mo na yung isang mais na yon at dadami. Tutubo. Mamatay mo na, tutubo. At magbubunga, isa lang bang butil? Hindi. May 50, may 100. Ang kanya pong laman, isang bulig. Di ba gano'n? May isang mais. May isang bunga din mais. Bilangan pinagado, baka abot ko pa isang gaso. May mesa natin yung mula dyan. Kasi hindi kayo sa increase. Kung mayroon tayong pananampalataya, address to the faithful members, na faithful in giving. Sa mga faithful in giving, salamat po sa inyo, mga faithful members. Kasi may mga faithful members na binibigay po kayo ng tithes and offering sa first fruits offering. Sa mga wala, kanina, ni-announce ko, ang pinakamataas nagbigay ng karaan, 55,000, 1 month. 1 month po na kanya pong income niya. Pero nung unang first fruit natin, pinakataas babae, 10,000. Ako'y nahahamon yung ganun. Kung wala kang may bigay, buhay mo ibigay mo.
Kung mismong buhay mo hindi mo pa ibigay, ay daw ibibigay mo ang pinaghirapan mo gawin sa iyong pawis, sa iyong pagod. Kung buhay mo hindi mo binigay sa Diyos, yung buhay na mayroon ka. Kung hindi mo ibigay sa Diyos, imposible ibigay mo yung tithes or yung first fruits offering mo. Kung nagbigay ka ng bilang, pakitang tao yun. Pero kung buhay mo na ibigay mo sa Diyos, walang problema, hindi mo maintindihan itong first fruits offering. Amen. Maintindihan sterility. Sterility parang ang sterility na patingin sa akin. At this is sterility, matagal na si sterility sa atin. Principles and attitude in giving our first fruits. 2 Chronicles 31 verse 5, Matthew 13:23. The argument, 2 Corinthians 8:2. Mga mananampalataya, na-lecture ko na sa Sunday school kanina. Ang reason ng mga mananampalataya, ako'y mahirap, wala akong income. Isang tupa lang ako, pastor. Kung basihan ko ng Bible, mayroong isang mahirap. Noong nagbigay, sa Matthew, kung saan 10 pesos ang nasa bulsa niya, lahat ng 10 pesos binigay. Yung mayayaman naman, mayroon silang 10,000, binigay ang 1,000. Di mas malaki yung 1,000 nga yung binigay niya. Pero, ang sabi ng Diyos, yung pong mahirap na ibinigay niya ang lahat, yun pong pinagpapala. Yung nagbigay ng 1,000, malaki nga, pero yung sobra. Hindi niya kailangan yung 1,000 niya kasi mayroon pang 9,000. Ang gusto ng Diyos, ano yung mayroon sa atin? Last him niya. Kaya ang buhay natin, bigay nila mga kapatid. Kaya 2 Corinthians 8:2, disqualify. Unacceptable na defense na tayo mahirap. Kasi ang Diyos ayaw niya po yung mahirap. Ayaw ng Diyos ang mahirap ng kanyang mga anak. Ang gusto ng Diyos sa mga anak niya, mayayaman. Mag-enjoy yung lupang nilikha ng Diyos. Mag-enjoy ang kanilang ibinigay po na tayo po'y anak ng Diyos, na tayo po'y magkaroon ng eternal life sa langit, tayo po'y wala lang sa impyerno, tayo po'y mag-enjoy sa lupang pangako ng Diyos. Gusto ng Diyos yun, na yun po ang ating pamumuhay. Kaya lang, hindi tayo makaintindi yung gusto niya mangyari sa atin. Yun ang problema, hindi tayo nagkakasundo. Kaya ang sabi ng Diyos, pakinggan niyo ako, just obey. Kaya nga importante sa atin yung pananampalataya. Saan ba pananampalataya? Little faith, big faith, ganyan. Kaya kung matibay tayo sa pananampalataya, walang problema. Kung mahina tayo sa pananampalataya, huwag kang magbigay. Kasi hindi mo pa naiintindihan. Kaya lang, ibibigay ka sa pilitan dito, hindi natin pinipilit. Sa Diyos, persano ka. Pero sa akin bilang pastor, hindi ko pinipilit magbigay ka. Ang pinipilit ko sa iyo, maintindihan mo ang first fruits. Pag naintindihan mo ang first fruits, yun po ang susi ng financial prosperity. Yun ang susi para susihan mo yung bangko sa langit. Kung hindi ko bubuksan ng langit, sabi ng Diyos, baka hindi mo kayang buhatin mo, kapalit bigay ko sa'yo. Ayun pa ang pangako ng Diyos. Right? It is to prove the sincerity of the believer's love. 2 Corinthians 18 verse 8. Pangalawang puntos. Deuteronomy 26, 5-11. Deuteronomy 26 verse 5 to 11. Deuteronomy 26, 5 down to 11, and Hebrews 13, 15 down to 16. It is a thanksgiving offering. Thanksgiving. Magpapasalamat sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid, yung first fruits ay nag-i-start when God answered our prayers. Una sa lahat, kung tayo ay tumanggap kay Kristo, malaking bagay po ang eternal life. Malaking bagay po saradong impyerno. Malaking bagay ng good health. Malaking bagay ang karagdagan ng ating buhay. Pero hindi natin sinisita ang mga ibinibigay ng Diyos sa bawat isa. Malaking bagay yun, hindi kayang bayaran ng pera. Ay kung sabi ng Diyos, okay, magprintahan na lang tayo. Kahit hindi ka maglingkod sa akin, papayag ka, talo ka. Bakit? Una sa lahat, ang buhay hindi lang mo. Sa akin ang may-ari ang buhay mo. Pwede ka bang humirit sa Diyos, Panginoon, pinagdagdagan mo ang buhay mo. O yun ang sinasabi ng Diyos. Ako ang may-ari ang buhay mo, yung ginagalawan mong lupa, the world is mine, saith the Lord. The earth is mine. Pag-aari mo ang lupa, saan katitira? Pasin nga. Kung sabihin siya, kaya si Lucifer katitira, wala nga lupa si Lucifer. Si Lucifer din, wala ring hangin, wala ring araw. Saan katitira? Hindi sa lupa ng Panginoon nilikha niya. Sumunod ka sa gusto ko, pagpalain kita, yan ang pangako ng Panginoon sa atin. Sa atin kasi nagdadoubt tayo kung totoo pa rin ang gusto mo kanyang pangako. Ang tayo ang magdadoubt sa ating sarili kung totoo ang ating sinusunod o hindi. Ang Diyos, matuparin ang pangako, wala kung hindi sinunod ng Diyos ang kanyang pangako.
Ha? Tingnan, ang ganda yung pangako niya sa mga Israel eh. First fruit ang kanilang naani, binigay po sa Panginoon. Sa Matthew 13:23, God he that receives seed into the good ground is he that heareth the word and understand it, which also beareth fruits and bringeth forth some and 100-fold. Psalm 60, Psalm 13. Makinig. Iyong pong butil na itinanim po sa lupa na yung ground na yun ay maganda. Ibig sabihin yung ground na maganda, yung mga Kristiyano nakinig ng salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos na ating pinakinggan at sinarang puso, magbubunga yung seed na yun. Hindi pwedeng hindi magbunga. Yung tama ka, mali ang Bible. Pag tamang Bible, mali ka. Ang pagkaunawa. Ang sabi ng Bible, nasa atin ang banal na Espiritu Santo, nasa atin si Jesus Christ, nasa atin ang guide ng God the Father, dapat tayo magbunga. Kung hindi ka magbunga, ay problema. Yung seed na naitanim sa atin, patay, hindi nagbunga, dahil pinatay mo. Anong pinahintulutang magbunga? Yung seed ni Satan. Ha? Kung paano ang seed ng Diyos na itanim sa ground, nagtanim din si Lucifer ng seed ng damo. Yung grass. Pag lalaki po yung seed, lalaki rin yung grass. Pag punutin mo, o pag bunutin mo yung grass, mapigtaran mo yung seed. Ha? Ang sabi ng Bible, hintayin natin magbunga po yung pong seed na itanim sa atin. At ang yung mga damo, magbubunga rin, hihiwalay pagdating sa anihan. At yung damo, masusunog. Yung pong bunga sa kamalig. Ibig sabihin, safety. Kaya, members, bakit hindi tayo magbunga? Ha? Ano ba ang problema natin? Ha? Kaya nga mahalaga bilang mananampalataya na lagi tayong dumadalo para tumibay tayo sa pananampalataya. Ako dito, hindi ako laging nanatiling pastor. Dati yung oras na ako rin mamatay. Ganon din kay Brother Cesar. Hindi lang natin alam kung sino ang mauna o susunod. Mayroong mahuhuli dito. Ganon. Kaya nga lagi ipinasa hipsat ti sao ni Apo Diyos o itinatanim ng salita ng Diyos sa ating puso. Turuan natin ating mga anak ang salita ng Diyos. Pag tayo nawala na, sila ay magpatuloy maglingkod sa buhay ng Diyos. Dahil ang buhay ng Diyos, hindi walang hanggan ng kanyang buhay. Namatay tayo, namatay ang ating mga anak at apo. Ay buhay pa rin ang Diyos. Kaya ang gusto ng Diyos, maintindihan naman nawa natin ang kanyang proseso kung paano imando ang buhay na ito na kanyang tinubos. Ang sa atin lamang, kung tayo magpasakop. Kung tayo magpasakop, magbunga ka. Kung magbunga ka, magsama ka ng ibig, ay mali po yun. Diba yung verse 6? Amen. Ayaw mga kabataan, nahihilig dito sa cellphone, matigas ang ulo. Siyempre, aanyin nila matigas ang ulo. Ha? Kasi maraming mga kabataan ngayon, maraming magagaling na sila. Kasi puro mahina ka basta ti cellphone. Kasi wala kang ganang gumamit ng cellphone. Ang ganda mong gamit ng cellphone. Ano itong maganda gumamit ng cellphone? Pwede kang magganyan-ganyan, lahat. Nakikita mo yung limang. Ika dyan. Nagkaroon ka ng libangan, meron doon. Meron bakbakan doon, meron. Diba gano'n? Pero nangailangan pera ang cellphone. Meron ba dito mga kapatiran na ang cellphone ginamit sa winning? Sister Rina, no? Teacher yan. Meron ba gano'n? Okay, Sister Rina, ito ay ang simpa. Ang sabi ng Bible, kaya, nagtitext sa kapatiran sa mga ansay. Ginamit ang cellphone. Pwede. At mayroong na-save. Ayan. Laguna lang po narinig yan. Magagaling din ito mga school winner ni Pastor. Pati mga staff niya. Staff, si cellphone. Pero school winner ginamit. Mamaya yung cellphone niya nagiging mamahal na. Cellphone, 10,000 ang ngayon 50 na. Bakit? Gagamitin ang yung cellphone. Bilang channel. Nakaupo lang doon. Mamaya may bisitang 5. Hindi lang sa makita ng cellphone eh. Go to the ground. Hindi lang sa makita ng ground. Magbigay ka para may pasahe pupunta sa ground. Maraming paraan. Kaya wala kang excuse kung wala kang pera. O panalangin niyo pupunta sa ground. Napunta sa bakbakan. Na-save doon. Tinanggap ni Kristo. Kasama yung hindi na pasahe. Working together.
Yun ibig sabihin, hindi na sa mga pinapanalangin, sa pagbibigay. Kung yung bibinigay mo na 100, ay yun ang sinisingil mo. Wala. Ang Diyos kailanman hindi nagkautang sa iyo. Ang Diyos lagi sinusuklian ang binigay mo. Nasa Bible po yan. Maliwanag po sabi ng Bible mga kapatid. Kaya hindi tayo talunan kung saan magitan ng giving lamang. Kaya ang ating pong first point, principles and attitude in giving our first fruits. Pangalawa, it is a thanksgiving offering. Kaya sa Disyembre, second week I think, magkaroon tayo thanksgiving offering sa ating pong first fruits offering. Actually, nung May, Pastor, magkano ba? Wala ka bang ibigay sa akin ng yung binigay mo sa akin niya? Bigay mo yung wala ka. Meron si Sister Angeline, mga wala pa. Right? Bigay mo yung ganyan. Ito, tingnan niyo May pa lang. Pastor, wala ka ba ibigay ng first fruits offering ko? Ay wala, hindi ako magsasay magkaroon yung bigay mo. Nasa iyo yan. Pangako Pastor, meron kami bigyan 10,000. Ang ginawa niya, hulug-hulugan. Meron natin ang 3,000 na lang ata. My first fruits offering. Yung iba naman ikakas pagdating sa Disyembre. Ito nga yung isang teacher din, teacher ni Ma'am Renalyn. Kung wala ng Pastor, idagdagan ng Panginoon ng aking income. Ang misis ko at ako, na teacher, bibigay ko yung 80,000. Inahamon kahit pa din nito. 80,000 Pastor, my first fruits offering. Pero hindi dagdagan, dati pa rin Pastor. Ako tuloy ang mapayak kung sa pangako niya. Ito ay pangako commitment. Pag hindi ko rin gagastusin na tama yan, gagastusin ko sarili ko, ako nang titirahin ng Diyos. Ayaw ko nang gano'n mangyari sa akin ng Diyos. Ito, isinurinde ko ang buhay ko, di gawin ko yung gusto ng Diyos sa aking buhay. Gawin ko yung gusto niya, sabi ko tayo pera, di dalhin. Naalala niyo naman, doon din na nasa hospital kami. Pero ng church, pinagtrabaho ko. Kaya ang darating ng araw, magkaroon tayo ng yung dati rin na taga-compute. Compute na, tapos magpapag-Christian. Kasi ngayon, pag i-compute natin, puro utang. Kulang ang ibigay ng mga member. Kung pinukumpute kayo, kulang. Lahat ng pumunta sa akin bilang yung pastor, napupunta na to. Sa totoo lang, ating financial problem natin dito, ang financial na support ko sana sa church, wala tinanggap mo yung buwan. Itong buwan na ito, napunta sa gawain ko. Hindi balik, sabi ko kay Mrs. kapag pala natin, Mrs. ka bumabak. Kaya nga, I challenge you members. Salamat sa mga giver, tither. I pray you na sana po kayo magpatuloy mag-tither. Maging honest. Kinukumpute ang income nyo sa isang buwan. Kung sana si Sister Francisca ang income niya isang buwan ay 10,000. Binigay niya 5,000. Samantalang yung kapatid, ang buong salary na isang buwan, dalawa sila 80,000. Bigay. Amen. Walang humahamon doon. Ang nakita ko hindi yung rami, yung kanilang katapat. Ang isang example dyan, yung example ko sa inyo, ay isang major, saka isang major sa Philippine Army, yung isa naman Air Force, magkasintahan, na-schedule na ang kasal. Madamamot construction, panahon naman ng construction sa building, nangailangan ng 2 million. Kasal na, na-schedule na ang kasal. 2 months before yung kasal. Nangailangan ng church ng construction sa Fort Bonifacio, under kay Dr. Hilaw na. Sino sa inyong mga members magbigay? I-emit natin yung 1 million. Pero 2 million kailangan natin. Inas Major, Philippine Air Force. Babae. Yung Philippine Air Force yung babae. Yung Philippine Army, yun pa yung Major ng kanyang incoming husband. Pareha sa Major. Magkaiba lang kasi ang kanila itong assigned work. Yung sa Philippine Air Force, yung plano. Dito naman sa ground, Philippine Army. Ngayon, ang sabi po yung babae, Pastor, yung kung schedule ng kasal namin, postpone namin. Meron kami 1.6 na gastusin. Yung nakalaan ay bigay namin para sa building.
Sigawan mga tao. Sa Marlo, 500,000 na nagbigay. Hanggat na-complete ito. Okay, postpone ang kasal. Postpone na. After, may postpone 2 months ahead. Nag-testimony yung dalawa. Ha? Pagkatapos yung muna, na-iitid na yung 1.6 million. Ha? Yung si Major sa Philippine Army, sa Philippine Air Force, sila po ngayon ay na-call to active, na-call for promotion, for light colonel. At sabi ni Major General, sagot na po ang aking kasal. At si Major ganito, sagot naman ang aming pong mga expenses pagdating sa pagkain. Wala na kaming bayan. Ikaw naman ang aking kakasal. Sumigaw ang tao. Tawag natin sila, 1,000, I think 1,002. Kailang kindas na. Sumigaw sila na yun. Tumayo na sila. Tinasang Bible. Mimel, kapatid. Hindi tayo ang malaking building doon. Walang ruin support. Ayun ang maganda ng mga members. Pinagpapala ang mga members. Pinagpapala ang Diyos itong dalawa. Ngayon, alam mo yung rango yung dalawa? 1 star na ngayon. Maganda pa kailang relasyon mag-asawa, wala yung mga accident, kahit bakbakan sa Mindanao, yung Philippine Air Force ay nililigtas ng Diyos, yung kasama sa ground Force, nililigtas din ng Diyos, pagdating sila po yung light corner. Malaking bagay yun ang proteksyon ng Diyos. Kasi naintindihan po nila, ay ibig sabihin po, yung pamamaraan ng Diyos. So mabay-bay, hindi mo nakita na ng paratalo. Pero kung yung mga members hindi pa makaintindi, huwag naman ito ay nakakatisod sa iyo. Hindi mo pa maintindihan, huwag ka magbigay. Huwag mo nakaparin sa church. Ganun lang yun ang hamon ko sa iyo. Yung mga hindi pa makaintindi. Kasi hindi ko naman kung bakit ko nag-preach ng ganito sa mga members na bibigay, faithfully giving. Para sila po ay magkaroon ng more blessings. It is better, the greatest blessing is to give rather than to receive a small blessing. Amen? Amen. Tayo po lahat ng nalangin. Yung wala po dito, nasa na yun? Yung hindi pa nabigyan, na mayroon po kay brother. Sana? Ayan. Nandito po sa lamesa, yun po hindi po nabigyan. Ibibigay yung po mamaya o sa sunod na salti na lang. Mag-usap kayong mag-asawa, importante manalangin muna. Tayo po ay manalangin o Panginoon na makapangyarihan. Ang maunawain ng Diyos. O Panginoon, nawa na unawaan po namin ang kahulugan ng giving. Na kami po magbibigay, hindi dahil po sa tao, kundi kami po magbibigay na ayon sa iyong biyaya, lahat na pinapagkaloob po sa amin, hindi may binibigay para bayan, kundi magbibigay kami na ayon sa iyong pagkaunawa sa iyong mga salita. Dalayan po o Diyos sa mga nakaintindi o Diyos na give them more blessings sa kanilang pamilya, sa kanilang buhay. Prosperity in life. At ganun din po Diyos ang hindi nakaunawa, bigyan mo silang pagkakataong maunawa naman. Na yung mensahe ng Diyos ay para sa lahat. Bigyan mo silang pagkakataong maintindihan ang kahalagaan ng giving. Dahil ang lahat na mayroon sa lupa ay mawawala rin sa uli. Lahat ng lupa at ang langit ay mawawala. Pero mas higit sa amin ng Diyos ay nagbigay kami mag-ipon ng kayawanan sa langit. Na iyon po ang amin po kasalubungin pagkatapos sa buhay nito. Eternal riches, not in the temporary riches. Bigyan mo po Diyos ang pagpapala sa mga hindi rin nakaintindi physically. Na higit sa lahat, pagpapalain mo sila spiritually, maunawaan ko nila ang larangan ng pagiging ko. Sabay kumaabos, apunta. Nabara kami kumakarahin pa rin sila. Yung mga wala, bigyan mo silang pagkakataon, Panginoon, na sila po Diyos ay makadalo sa ganitong pagtitipon. Ganon din po, i-bless mo ang bawat isa. Sa mga members, I pray that I challenge you to come to the altar and pray. Kausapin natin ang Diyos. Oh God Almighty. Patawarin mo po ako. Why nagkang po natin ay magpuno sa pananahin?
Salamat po. Sa mensahe na paalala mo sa amin ng aming buhay ay pansamantala sa lupa. At pinaalala ko sa amin naman na ang lupa ay iyong pagpagaan. Ang lahat meron sa lupa ay sa iyo. Sa amin po, hindi katapatan sa larangan ng pag-ibig. Hindi makita ko ito sa larangan ko ang pagsuporta sa gawain sa umagitan ng pagbibigay. Upang ang iyong salita ay may panagamit ng madali. Dahil na yung pagbalik ay malapit na kayo. Ang lahat ng nagbibigay ay iyong po binabalik na doble. Nawang naunawaan ko ang iyong mga mananampalataya na iyong pong tinubos sa mundo ng nagbalik. Nang aming pagbibigay o Diyos ay kulang pa, Ama, pati ang aming buhay. Kung bayaran lamang ang lahat ay iyong pong ginawa sa mundo ng nagbalik. Pero biyaya lamang, Panginoon, na kami po'y nabuhay pa. At kami po'y nandito nagpupuri sa iyo na ang iyong hawak sa amin. Na kami po'y manatili maging masunurin po sa iyo. Na lagi kami po'y mahilis sa larangan ng paglilingkod. Na iyong pangako hindi po kami pabayaan. Dahil ayaw ko ang mga iyong mga anak ay maging mahirap. Kundi gusto ko ang mga anak mo, O Diyos, ay mag-enjoy sa lupa na ito po nilikha. Lahat meron sa lupa na nag-enjoy ng mga mayaman ay gusto ko rin mag-enjoy ang mga mahirap. Dahil ayaw mo ang mga iyong mga anak na maging mahirap. Pero O Diyos, dahil sa kakulangan ng pananampalataya namin, dahil sa kakulangan, O Diyos, sa kalaman ko namin ng iyong salita, dahil sa kakulangan ng aming pagkaunawa, kaya kami pinanatiling mahirap. Bigyan mo kami ang pagkakataon, Panginoon, maintindihan, maging masunurin at maging mapasakop ang aming buhay sa iyo. Upang ang blessing na iyo po hinahawakan na hindi pumunta sa amin ay magpusan, Panginoon, sa umagitan ang iyong biyak. Oh, great Father, patawad Ama. Patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Ang dami natin kasalanan sa ibang mga. Ang dami natin kasalanan. Bigyan mo pa kami, O Diyos, sa pagkakataon. Bigyan mo pa kami, O Diyos, sa pagkakataon. Kung paano ang mahal mo na si Kristo ay binigay mo sa akin. Ang oras ay inihingi mo sa akin. Ay hindi pa may bigay ang oras mag-fellowship sa iyo. Dahil sa kulang ng pananampalataya. Salamat sa paalaala. Huwag mo pabayaan mo ang Gethsemane Christian Baptist Church, mga members. Ganon din po sa Gethsemane Christian Baptist Mission. At ganon din po, O Diyos, sa mga kapatiran na sa ibang bansa, sa Norway, sa Singapore at Hong Kong. Ay, Father, na ingatan mo rin sila na maging hamon, na maging supportive sa iyong gawain upang may palaganap ang Ebanghelyo by grace sa buong sa katawan, sa sanlibutan ito. Dahil malapit ka ng buhay. Salamat o Diyos sa lahat na ibinibigay mo sa amin ang pagmamahal. Nawa ba ino, bigyan pa kami ang buhay. Kaya na nga yung buhay. Magamit pa kami, channel blessing to you. Salamat po ba? Ang hindi nag-forward ay kung paano ano po ang kailang dalangin. Ay kung ito lang din. Thank you, Father. Edition po lahat ng mga title ng mga faithful giving. Faithful giver. First po sa ulit ng una po, 55,000. Bless mo na po. Kata niya pa ulit. Ganon din po lahat na nagbibigay. Bless mo sila. I pray, O Lord, salamat. In Jesus Christ, I pray. Amen. God bless. Tawid natin